Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Kamusta na kayo? Anong bago sa atin? Alam nyo dito sa Panlasang Pinoy, lagi tayong may bago. Katulad ngayong araw na to, gagawa tayo ng napakasarap na merienda o snack na tinatawag nating deep-fried ham and cheese rolls. Ngayon naman guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung tasty bread o yung loaf bread. Pwede kayong gumamit dito ng white o ng wheat. So nasa sa inyo yun. Ito naman yung tinatawag natin na cream cheese. Itong cream cheese ay nice to have or optional ingredient. So kung wala kayong cream cheese, ibig sabihin yan, walang problema, okay lang. Dahil makakagawa pa rin tayo nitong ating dish kahit walang cream cheese. Pero mas maganda at mas malinamnam kung may cream cheese tayo na available. Ito namang ingredient na to, ang tinatawag natin na panko breadcrumbs. Ito yung ingredient na kadalasang ginagamit kapag nagluluto tayo ng tempura. Kung wala kayong available na panko breadcrumbs, ordinaryong breadcrumbs lang, pwede na rin dito. At dahil nga ham and cheese roll ang gagawin natin, dapat syempre meron tayong ham. Ayan. Gagamit din tayo dito ng itlog. So hilaw na itlog ng manok. At syempre ham and cheese, kailangan natin ng ham. At ito naman, yung cheese. Cheese sticks, pwede kayong bumili ng cheese sticks or pwede kayong bumili ng bloke na keso. Hihiwain na lang natin into sticks na katulad nito. At bukod dito, gagamit din tayo ng mantika. So yun lang yung kailangan natin. Simpleng-simple, di ba? Ngayon guys, yung kompletong listahan ng mga ingredients, pati yung sukat ng bawat isa, makikita ninyo sa katapusan ng video na to. Alright guys, kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Umpisa natin sa tinapay. Tatanggalin lang natin yung dark na sides nitong tinapay. Pwede natin itong kamayin ng isa-isa na ganyan. Ginagawa natin ito guys para maganda lang tingnan nitong ating ham and cheese roll. Pero pwede rin yung hindi tanggalin ito kung nagmamadali na. So itong isang paraan, tatanggalin natin ang kamay, mano-mano kung baga. Or yung isang paraan, lalagay natin dyan, kukuha tayo ng bread knife o kahit anong kutsilyo na pwedeng makatulong. Iwain lang natin. Ayan. Kung saan kayo pinaka-komportable, kung saan yung pinaka-mag-work para sa inyo, doon tayo. Ayan. Para sa akin, mas mukhang mabilis itong hinihiwa eh. So, hihiwain natin ito isa-isa. Tapos itong pinaghiwaan, pwede natin itong itabi. At magagamit pa rin natin to para maging breadcrumbs. Para gumawa ng breadcrumbs dito sa mga pinagtanggalan natin na dark na tinapay, yung side. Ang ginagawa ko dyan, bayaan ko lang sa labas. So, naka-expose lang siya sa hangin. Pagkatapos niyan, mapapansin niyo, tumitigas na yan unti-unti. Pagkatapos, gagamit lang ako ng food processor. Ipaprocess ko lang yan. Tapos yun, breadcrumbs na kagad. Itatabi ko lang sa loob ng refrigerator yon para kung kailangan man, makakagamit tayo ng breadcrumbs na homemade, diba? So, ayan. So, isa-isayin lang natin ito, guys. Ngayon, ready na itong tinapay. Ang susunod natin gagawin ay ipa-flatten lang natin ito. Pag sinabi natin ipa-flat natin itong tinapay, literal na ipa-flat natin ito. Para magmukha itong tortilla or tortilla, yung pang burrito, para nang sa ganun mas madali itong i-roll mamaya. So, ito yung pamamaraan ko. Kumukuha lang ako ng ziplock o kung anumang malinis na plastic bag na pwede nating magamit. Importante lang na magkakasya yung tinapay. Ayan, tumatalon yung tinapay. Ayan guys. Pagkatapos, pwede natin i-flatten gamit ang ating kamay. So, ipa-flatten natin ng tinutulak ito. Or, pwede tayong gumamit ng rolling pin. Kung may rolling pin lang kayo. Ang ginagawa kasi ng rolling pin guys, mas pina-flatten nyo itong tinapay. Mas nakakatulong to. Talagang flat na flat. Ayan. So, ang tendency ng tinapay kapag pina-flatten natin, syempre magiging flat pero lumalapad din. So, ayan. So, ito na yung magiging itsura ng tinapay kapag na-flatten na. So, tatanggalin lang natin dito. Ayan. Parang tortilla na, parang pambalot na ng burrito. Madali na natin itong i-roll mamaya. So, ayan. Malinis naman itong aking lalagyan dito, itong aking mesa. So, ilalagay ko muna dyan. So, pag-usapan natin yung ibang pamamaraan kung wala tayong rolling pin o kung ayaw nating itulak lang gamit ang ating mga palad, no? So, eto.
pwede tayong kumuha ng bote. Tatabi natin itong rolling pin. Kung may mga bote kayo ng kung ano mang available dyan sa kusina ninyo, kagaya nito, bote ng red wine for example. Ayan. Iikot lang natin ito dito. Parang ganun din yung kakalabasan yan. Maganda pa dito may laman. Hindi dahil mainom natin ito mamaya. May laman kasi mabigat. So hindi niyo na kailangan mag-exert pa ng effort. So iikot lang natin. So yan. Na-flat na natin itong ating peraso ng tasty bread o ng loaf bread. So ang gagawin lang natin dito, itutuloy lang natin yung proseso hanggang sa lahat ng hiwa ng tasty bread dito ay na-flatten na natin. Di ba? Simpleng-simple lang. Ngayon guys, ready na to. Itutuloy na natin yung susunod natin gagawin. I-assemble na natin yung ating ham and cheese roll. Ibig sabihin, kukuha na tayo ng ham, ng cheese, at yung iba pang mga ingredients na nilalagay natin sa loob. Ilinisin ko lang tong ating mesa, tong ating working table. Alright. Bukunin ko lang guys tong ham. At itong cheese. Pati na rin itong ating cream cheese. Ayan, dito ko muna lalagay yung cream cheese. At gagamit din tayo dito ng toothpick. Ito yung pang-secure natin dito sa roll. So guys, ito yung ginagawa ko dito. Itong cream cheese ay nilalagay lang natin dito sa na-flatten na natin na tasty bread, no? Ayan, sa spread lang natin dito sa tinapay. Nakakatulong to para mas magpa-linamnam dito sa ating niluluto na ham and cheese rolls na deep fried. Ayan. So, ito na yon. Lalagyan naman natin yung ham ngayon. Kung medyo malaki yung ham, pwede naman natin itong tiklopin eh. Or titiklop lang natin, di ba? Ayan. Pagkatapos yan, ilalagay naman natin itong cheese. Pagkatapos, isa-secure lang natin ito. Ibig sabihin, iro-roll lang natin. Nakagaya niyan. Pagkatapos, kukuha tayo ng toothpick. Ay, maglalagay na tayo dito ng toothpick sa labas para madali nang kunin. At isa-secure lang natin. Itutusok lang natin. Yan. Mga 3 perasong toothpick siguro sa isang peraso nitong roll. Para sigurado tayo na secured na. Yung 2 dulo, pati yung gitna. So, ayan. So, ang gagawin ko dito, tatabi ko muna to. Lagay ko muna dito sa dulo. Gagawin din natin yung same procedure na yon. Dito pa sa ibang flattened natin na loaf bread. So, gawa pa tayo ng isa pa. Ayan. And again guys, kung wala kayong cream cheese, walang problema. Pwede kayong gumawa nito ng walang cream cheese. Alam nyo, pwede kayong gumamit ng mayonnaise nga dito eh. So, siguro mas madaling, mas madaling isource yung ingredient na yun, mas mura pa minsan. So, ayan. Tapos, ilalagay ko lang ito dito. Tapos, i-roll na natin. Ayan. Tapos, kukuha lang tayo ng toothpick. Secure lang natin. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Ayan guys, so okay na. Tutuloy ko lang yung proseso na to hanggang sa makagawa na tayo ng ham and cheese roll dito pa sa mga natirang ingredient natin. Guys, nakikita nyo ba itong aking t-shirt? O, diba? Curious George. Na guys, sinuot ko to kasi may nag-comment dito sa YouTube, no? Alam niyo naman dito sa YouTube, nakukuha natin lahat ng klaseng comment. May magaganda at meron ding hindi magaganda. Yung comment na yun, natawa ako imbes na maasar. Sabi niya, kamukha ko daw kasi si Curious George. Kaya sinuot ko to ngayon. O, di ba? Kamukha ko nga. Pero guys, di ba? Kung kamukha ko pala si Curious George, ano pa ito? Eh, di ba? O. O di, sa pa kayo nakakita, no, ng unggoy na nagluluto. Kaya dito sa Panlasang Pinoy, marami kayong matututunan. Pag nanood kayo ng programang Panlasang Pinoy, natututo na kayo magluto, nai-entertain pa kayo. O, diba?
Kaya salamat dun sa comment na yon. So guys, pero doon sa comment, no, itutuloy ko na lang to. Total 2 piraso na lang to. Malapit na matapos. Alright, secure na natin. 1, 2, 3. Ang tatay mong gwapo. Pagkatapos nating magawa to guys, ipe-prepare na natin yung itlog pati yung panko breadcrumb. Dahil ang susunod natin gagawin ay iro-roll na natin itong ating ham and cheese rolls doon. So guys, nagpapainitan tayo ng mantika dito. Ito yung pagpipirituhan natin ng ating ham and cheese roll. Pero ayusin ko muna itong itlog. Kailangan muna natin itong i-beat o babatihin lang natin. Crack muna natin itong itlog. Tapos, gagamit na natin ang tinidor. Babatiin lang natin to, i-beat natin, mabilis lang. Pagkatapos ito guys, isasawsaw lang natin o i-dip natin yung ham and cheese rolls na nagawa dito sa itlog. Pagkatapos, iro-roll lang natin dun sa ating panko breadcrumbs. Ayan, mabilis lang to. So, ready na yung itlog. Tabi natin. So yan, sa puntong to mukhang ready na itong mantika natin, mainit na. So kuha muna ako ng isang peraso, i-dip lang natin. Pati yung dalawang dulo, mas maganda sana, no? Itong dulong to, pati yung kabila. Parang sa ganon, kapag ni-roll na natin to sa panko breadcrumbs, didikit din yung breadcrumbs dito. Alright. Tapos ito guys, didiretso na natin dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Pwede ninyong kamayin din yung breadcrumbs nung ilalagay natin direkta para sigurado tayo na maraming dumikit. So ito yung isa. Kukuha ako ng plato paglalagyan natin para nasa ganon yung pagluto sabay, hindi pa isa-isa. So tatabi ko muna ito dito sa plato. Ito nga palang toothpick, no? Huwag kayong mag-alala. Tatanggalin natin ito mamaya pagkaprito. Okay lang na prituhin na may toothpick. So, ito yung pangalawa natin. Yan, dinidip lang natin dito sa ating egg mixture. Pagkatapos, ilagay na natin dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Kinakamay ko na. Papansin niyo yung breadcrumbs kinakamay ko para alam ko na kung saan pwedeng ilagay. Kasi makikita naman natin yung mga area na kulang pa ng breadcrumb eh. So pag kinamay natin, ipipress lang natin doon. Ayan. So ready na. Shake lang natin para mahulog yung mga breadcrumbs na hindi dumidikit. Alright. Nilagay ko din dito sa ating plato ulit ito. So gagawin din natin yung procedure na yun doon pa sa iba, no? So ilagay ko muna ito dito. Tingin ko mainit na yung mantika natin. Pwede na natin iprito to. So ilalagay ko lang diretsa. Ganyan lang guys. Didiretsuhin lang natin ang pagprito. Pagkatapos nyan, malalaman natin na ready na to kapag yung kulay ng ating panko breadcrumb, yung outer part nitong ating ham and cheese roll ay naging medium brown na. Or golden brown, mas maganda. Gagamit lang tayo dito guys ng tong. Ayan. Actually, napakabilis lang ito eh. Pwede natin ibaliktad kaagad para kung hindi ganun kadami yung mantika natin, ano, parehong sides na luluto natin mabuti. So, ayan. Sandali-sandali lang yung pagluto nito guys. Ihahanda ko lang yung paglalagyan natin ito. So, kadalasan, pagdating sa lalagyan, wala ko ng plato ulit. Isang malaking plato. Kaya lagi akong merong paper towel dito sa kusina eh. Napaka-useful nito eh. Pwedeng pamunas, pwedeng itong lagay dito sa plato. Lalong-lalo na kapag nagpiprito tayo, may mantika, di ba? So nilalagyan ko lang ng paper towel itong plato. Nang sa ganon, kapag nilagay natin itong prenito natin dito, ito yung magsisip-sip ng excess na mantika. Kunin na natin to para hindi na mag-brown masyado. Tingin ko tamang-tama lang to. Ayan guys. Papabayaan lang natin mag-cool down ito dito. Tapos ipiprito pa natin yung pangalawang batch. And guys, so nga pala, no, bukod sa ham,
bukod dun sa pork ham, meron namang turkey ham, di ba? Or chicken ham. So kung ayaw ninyo ng pork, pwede kayong gumamit ng turkey ham dito or then chicken ham. Ayan. So guys, ito na yung naprito natin na ham and cheese roll. Ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin yung toothpick dito isa-isa. Napakadali lang naman tanggalin ng toothpick eh. Wag natin i-serve na may toothpick ha. At napakadelikado nito. Kung nasubukan nyo na yung ating chicken cordon bleu recipe, ganito din yung ginawa natin doon sa manok. So yung chicken na breast, flinate natin, tapos nilagyan natin ng palaman. Check nyo na lang yung recipe natin para malaman nyo kung ano yung palaman. Pagkatapos sinecure din natin ng toothpick yon. Pagkatapos ay pinirito natin. Ayun. Kaya malaking tulong tong toothpick, hindi lang to pang ipin. Nagagamit din natin to sa pag-prepare ng mga dishes, kagaya nito. Ayan. So tatanggalin na natin isa-isa para makasigurado tayo na safe na tong kainin. At tamang-tama lang yung kulay nitong ating breadcrumbs. So ganito yung gusto nating maging kulay. Ayan. So natanggal na natin tong toothpick. Tatabi muna natin. Lalagay ko lang dito sa tabi. Pagkatapos, hihiwain na natin itong ating deep fried ham and cheese roll. So guys, pagdating dito, simple lang. Hihiwain lang natin to ng diretso. So kung 3 peraso, hatiin natin equal. 3. Mas maganda kung gagamit tayo ng kutsilyo na serrated para mas madali. Ayan. Isa. Ayan. So guys, ito na yun. Ito na yung loob ng ham and cheese roll natin. Gagawin lang natin yan dito pa sa iba. Pagkatapos nating mahiwa lahat to, tikman naman natin. So guys, ito na yung ating ham and cheese roll. Diba? Tingnan nyo guys. Ang ganda tingnan, diba? Yan, pwedeng-pwede yan sa kids party. So serve natin to as appetizer. Or pwede natin tong pang merienda. Pwede natin tong kainin ng ganito lang. Since may cheese na, o pwede natin tong i-dip. Tingin ko dito yung ranch dressing. Meron tayong recipe sa panlasangpinoy.com tungkol sa ranch dressing, pwedeng-pwede dito. So guys, natin yung ating ranch dressing. Pwede natin tong kainin ng ito lang. Tikman natin ha. Napaka-crunchy. Sarap. Napakalinamnam ng loob. Nalalasahan ko kagad yung cheddar cheese na guwing-guwi, di ba? Yung natutunaw na. Tapos meron pa tayong yung lasa ng ham. Ang sarap. Tapos nilagyan pa natin so syempre ng cream cheese para mas malinamnam. Kaya para sa akin, saktong-sakto. Ito yung in-expect kong lasa. Ngayon naman guys, pwede natin tong i-dip sa ranch dressing or sa cheese dip. Kunyari, pwede rin to. Tingin ko mas sumarap lalo siya nung nilagay natin sa ranch dressing eh. Kung gusto niyo ma-overload sa cheese, gumamit kayo ng cheese dip. Pwede rin yun. Nasa sa inyo kung anong gusto niyo. Kung ketchup, pwede rin naman ketchup dito sa tingin ko. At guys, ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients para sa dish na to. Kasama yung sukat ng bawat isa. So, bago kayo mamalengke, sana ilista nyo to or screen capture niyo kung naka-cellphone kayo. Para pagdating sa palengke, alam nyo na yung bibili nyo kaagad. Maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. Alam nyo, napakaswerte ko at sinusuportahan nyo ako sa ating mga videos every time. So, thank you talaga ng marami. Para dun sa inyo na hindi pa nagsasubscribe sa atin dito sa YouTube, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. Nang sa ganun, ma-notify kagad kayo ng YouTube kung meron tayong bagong video na in-upload. At guys, mag-comment lang kayo ha. Kung meron kayong mga suggestion, mga feedback, mga tanong, i-comment lang ninyo. Pipilitin nating sagutin yan. Okay guys, hanggang sa muli. At guys, kung may request ha, sabihin nyo lang sa akin. Pati yung mga shoutout. Siyempre, pagbibigyan natin yan. See you next time!